Ayun guys, ngayong umaga nga pala ay gumagayak nga pala ako para kukunin ko nga pala dyan si Smoke, yung aso naming Pomeranian na kulay itim. At nagdesisyon na nga pala ako magkotse kasi parang uulan, baka abutin kami ng ulan. Dadalhin nga ngayong araw nga pala ay dadalhin namin si Smoke sa pagpapaistada namin. At dahil first hit ni Smoke dadalhin na namin siya sa pagpapaistada naming Pomeranian. Ang bayad nga pala namin doon ay 3,000. Diyan nga pala sa oras na yan ay bumaba na ako at dali-dali ko nga palang kukunin si Smoke. At kailangan ko nga pala dyan ng kasama kaya isinama ko dyan si Kuya Edwin. Yan nga pala si Lucky, ito nga pala si Misty, yung dasya naming aso. At kung mapapansin nga pala ninyo, yung pakainan dyan ni Smoke ay binili niya pala dyan ni Angel na parang may mga nakalagay sa gitna. Kasi pagka pinapakain dyan si Smoke ay napakabilis, laging kala may dumaan lang ang ipo-ipo. Kaya nilagyan namin ng ganyan ang pakainan para hindi maubos agad ang pakain niya. Yun nga palang pagpapaistadan dyan ni Smoke ay Pomeranian lang ang kanyang ini-istad at talagang napakagaling nga pala daw nun. Nakita nga pala lang namin yon sa Facebook at ipopost na lang namin kung anong Facebook page niya. Yan nga pala si Lucky, yung may sakit, hirap nga pala siya makaihi. Yan nga pala yung pusa na Kuya Edwin. At ito nga pala yung Belgian na bigay kay Angel at gustong magpahagpos. Tingnan nyo man at nakakadena pa sa loob kasi natatakot niya sila Angel, baka daw makawala dahil sobrang makaikot pagka nakakita ng ibang tao. Kaya kinadena sa loob. Yan nga, tingnan mo pagka nilalapitan siya, gustong gusto niya magpahagpos. Mabait naman siya kaso makulit pag lumalabas. Yan nga, naggagayak na nga ng pagkain si Kuya Edwin para kay Smoke kasi ilang araw din siya mawawala. 3 stud kasi ang mga gagawin dyan. Yan nga pala yung taling gagamitin ni Smoke. At sa mga oras na yan, kami ay nagmamadali na nga at baka abutin na naman kami ng ulan. Kasi katatapos lang dyan ng ulan. Ayun nga, sabi ko kay Kuya Edwin, pakikuha na si Smoke. At siya nga pala yung maghahawak kay Smoke kasi para hindi maglikot sa kotse. Doon nga pala sa mga magtatanong kung magkano yung pa-stud nga namin, naulit ko nga sa inyo kanina na 3K yung bayad namin doon. Pero sa 3K na yun, kasama na yung shooter, si Sir na rin ang mag-shooter. Dito nga pala sa mga oras na to ay sasakay na kami, pupunta na nga pala kami doon sa pagpapa-studan ni Smoke. At ito nga pala ay kaya nga pala namin gustong ipa-stud din si Smoke kasi para magkaroon siya ng experience, para pag nagkaroon siya ng maraming anak ay aming nga palang ibebenta din at lalagyan namin din ng papilyon. Diyan nga pala sa mga oras na yan ay nakisabay dyan si paring Yuri. At dyan sa mga oras na yan ay magwi-withdraw dapat ako para pambayad dun sa pagpapaistadan. Pero nakita ko na lang na offline kaya ako'y dali-daling bumalik na lamang. At sa mga oras na yan, babalik na nga lamang ako at naisipan ko na nga lamang na mag-withdraw dun sa aming dadaanan. Kaso sana wala na akong makitang naka-offline. Diyan nga sa mga oras na yan, sabi ni Kuya Edwin, doon daw ako tumingin sa video. Kaso sarado din ang video. Diyan nga sa mga oras na yan ay naglilikot si Smoke at gustong gusto ng electric fan. Kasi gustong gusto niya nung laging mahangin. Kasi nga makapal ang kanyang balahibo. Diyan nga pala sa mga oras na yan ay napagdesisyonan ko dito na lang dumaan sa may barangay Bulate. At dyan nga madadaanan namin ang village na Azalea. Yun, shout out Azalea, baka naman. Dito nga pala ako dumadaan sa may barangay Bulate kasi sa may Pangaw lamang si Sir. At dyan nga, nandito na nga kami, nakarating na nga pala kami dito sa may Pangaw. At ito nga, dito na nga kami pumunta sa mismong kina Sir. At nadatnan ko nga pala dito si Nanay at tinatanong ko nga pala si Nanay kung nasaan si Sir. Yan nga, at sabi nga pala dyan ni Nanay, pakiintay-intay lang at tatawagin nga lamang daw si Sir. At sa mga oras na yan, nandiyan na nga si Sir at pinaamoy nga ni Sir ang kanyang kamay dahil sa mga oras na yan, si Smoke ay biglang nag-iba sa tao kasi nangingilala ng tao, nagagalit yan. Kaya ginaganyan-ganyan ni Sir at pinaamoy muna, pinaamo-amo muna ni Sir. Diyan nga pala sa mga oras na yan, pinapaliwanag nga pala ni Sir. Pag daw ang asong alaga na ating pai-stud ay hindi baliw at hindi matapang sa kanila, pagdating sa cage ay pwede daw iwanan. Pero daw pag baliw daw ang aso ay kailangan daw dalhin ng may-ari hanggang sa 3 stud. Kaya kawaawa naman yung mga malalayo pagka matatapang ang inyong aso at hindi marunong mangkilala sa mga magpapa-stud.
Kaya swerte na nga lang namin at umamo dyan si Smoke. Ang sabi nga pala dyan ni Sir, dyan daw ako uupo pag i-stud na. Yan nga pala yung asong mag stud kay Smoke. Ang pangalan nga pala yan ay si Aziel. Yan nga palang asong yan, sabi nga pala sa amin ni Sir ay malakas ang dugo at maliit daw nga pala daw ang mga nagiging papis niyan. At bago nga pala i-stud muna si Smoke, ang sabi nga pala ni Sir ay pipicturean lang daw muna nila para daw ipopost sa kanyang page. Yan nga at habang pinipicturean niya ay yung dalawa hindi nga magkaintindihan. Diyan nga sa mga oras na yan, mababa na nga pala dyan si Smoke. At dyan nga sa mga oras na yan ay hindi magkaintindihan si Smoke. Napakahigpit nga pala dyan ni Smoke magpipiliwag. Ang sabi nga pala dyan ni Sir ay aking hawakan lang. Dyan nga sa mga oras na yan na malapit ng babahan, hindi ko nga malaman na tapos na pala. At iikot dyan sa mga oras na yan. Pagka nakababa nga pala dyan at nag-shoot na, iikot daw pala yan. Ganun pala ang pagpaproseso ng pagkakasta ng mga ganyang papis. Diyan nga sa mga oras na yan, napakatagal nga pala niyan at talagang ako'y nangangalay na. Kung makipansin nga pala ninyo guys, yung laway ni Smoke ay talagang grabe ang tinutulo diyan. Diyan nga pala sa mga oras na yan, akong tuwan-tuwa at siyempre first time ni Smoke. Ang sabi ko nga pala dyan kay Sir ay pakihawakan at ako'y talagang ngalay na ngalay na. Pinas forward ko na nga pala lang to mga guys kasi sobrang haba at tagal talaga ng pinag-aantay namin dyan. Diyan nga sa mga oras na yan ay pag naghihiwalay pa lang ganyan ay biglang pipisilin muna pala ang puwerta ni Smoke tapos pipindot-pindutin muna at iaangat muna ng konti. Ganun daw talaga ang proseso ng mga ganyang papis. At diyan nga sa mga oras na yan, sabi nga pala ni Sir pansin nga pala daw niyan baka daw hindi yan mag-CS kasi malaki naman daw ang puwerta ni Smoke. Tinatanong ko nga pala dyan si Sir kung ilan ang magiging anak ni Smoke dyan. Sabi ni Sir may posibilidad daw maging 4 hanggang 5 dahil daw si Aziel daw ay maliit daw mag-anak at mag-produce ng baby. At tinatanong ko nga pala dyan si Sir kung may posibilidad kayang ma-CS si Smoke. Ang sabi ni Sir hindi daw kasi nga daw malaki nga daw yung puwerta ni Smoke. Dyan nga gustong gusto ni Smoke na hinahagpos ang kanyang tiyan at pinaamo nga nila para nga daw hindi na namin dalhin pa uwi at ibalik pa doon sa Cuenca. Sabi namin kasi napakalayo nga naman daw. Tapos dyan sa mga oras na yan nga nakikipaglaro na nga dyan si Smoke. At maya maya nga kami pupunta na nga pala doon sa pagkukulangan ni Smoke at aming titingnan yung kanyang mga iba pang mga alagang pom. Ayan nga. At si Sir na nga naghawak kay Smoke at hindi na nga galit samantalang kanina galit na galit si Smoke. Yun nga at makikita na nga natin diyan yung mga magaganda niyang pang breed. Yan nga palang dalawang yan yan nga pala yung pang ano din niya, pang stud niya. At napaka-cute yung kung makikita niyo naman talaga nagkakaway pa. At dyan nga pala sa mga oras na yan napansin ko ay maganda yung kanyang kulungan kasi puro stainless tapos may mga pansalo ng ihi at saka dumi sa ilalim. Yan nga talagang tuwan-tuwa nga kami dyan. Kasi kagaganda at kakukuyot pa nga. Tapos malilinis yung kanilang bahay. Wala kang makikita dumi. Wala kang makikita mga ihi. Ayun nga, yan ang sinasabi ko kaninang napaka-cute na papis. Walang pakialam. Kaiingay ng katabi. Talagang tulog pa rin. Sarap ng tulog oh. Ang cute pa. Kala mo'y tilas. Ang maganda pa nga pala dito guys, yung pagbabayad kay Sir, nasa sa inyo kung babayaran nyo na o hindi. Pwedeng bayaran nyo siya, pwedeng hindi after ng stud na lang. Dahil kanina tinatanong ko nga dyan si Sir kung pwede ko nang bayaran. Ang sabi ni Sir nasa sa amin daw. Kaya napakabay talaga ni Sir. Diyan nga pala talagang nakita kong malilinis yung mga gamit na ginagamit ni Sir. Pati yung mga pakainan. Tapos yung mga inuman ng mga aso ay talagang purified water. Ayan nga at dyan nga nilagay na nga si Smoke dun sa kanyang pagkukulungan. Diyan nga na-videohan ko pa yung dalawang cute na papis na yan. Diyan nga at napansin ko na parang kaya ni Smoke na kumawala kasi yung kulungan niya sa amin may lock. Yan nga at sinabi nga ni Sir na ililipat nga daw dyan kasi may lock yan. Yan nga at dinedemo niya na hindi na siguro niya kayang iangat yan. Sabi ko nga kay Sir oo Sir talagang kailangan na may lock yan dahil yung kanyang kulungan yan may kawayan sa harapan para hindi siya makapagbukas ng kanyang kulungan. Kasi marunong yan guys magbukas ng kanyang kulungan. Yan nga at nilipat na yung dalawang papis dun sa pinaglagyan kanina kay Smoke at nilipat nga nila diyan sa may lock.
dahil napakakulit ng asong yan. Pero mabait naman siya. Yan nga at nilak na nga ni sir at dinedemo niya na hindi niya kayang buksan. Sabi ko yun, ligtas na. Sabi nga pala dyan ni sir, mahirap na nga naman daw sa gabi at kuha nga daw ng baka mamaya makawala, hindi makikita at sobrang itim. Yun nga at binigyan na nga ng purified water, sabi ni sir. Sabi ni sir, sa pangalawang stud nga pala, ibibidyohan na lang. At dyan nga pala napag-usapan namin, yung third stud nga pala dyan, gusto nga pala ni Angel na makita. Sabi nga naman sa amin ni sir, handang hintayin si Angel para sa third stud ay makita nga ng personal ni Angel. Talagang napakabait dyan ni sir. Ang sabi nga pala doon sa third stud, kahit paglabas na lamang ni Angel, ay hintayin namin siya. At dyan nga, sabi namin kay sir, kami uuwi na at pakibidyohan na lang yung susunod na stud. Sabi ko kay sir, maraming salamat. At sa mga nanonood nga pala ng bidyong to, maraming salamat sa inyong panonood. Paki-like and share and follow my Facebook page na Batang Cuenca Vlog. Maraming salamat guys. Bye-bye!